Hello everybody, this is the tutorial for phase 4 or model 4 of the Pro Model manual. Okay, so this time ito yung ating susundin, yung model 4. Okay, so itong model 4 ay mula siya siyempre doon sa ginawa natin sa phase 3 model. So, ang gagawin lang natin dito sa Model 4 ay magdadagdag tayo ng inspection na location. Okay? Sabi diyan, 75 minutes yung pag-inspect. Okay? Siyempre, kailangan na inspection bago lumabas yung product doon sa process para masigurado yung quality. Tapos, may mga percentage. Okay? Na kung saan yan 8% na yung chance daw na kukunin nung operator or ibabalik niya doon sa bin kasi reject. Okay? So may 8% na chance na reject. Okay? Tapos pagkatapos natin gawin yan, sasagutan nyo yung mga tanong na yan. Okay? Hanapin nyo lang yung sagot dyan doon sa output window. So ganyan yung maging itsura ng layout. Okay? So susundan lang natin yung mga nandito. Okay? So doon sa inyong software, so open na model, tapos buksan nyo lang yung nagawa nyong Pro Model Manual 3. Okay, click open, tapos ano yung unang pinapagawa dito? So itong attributes, nagawa na natin yan last time. Okay, check nyo na lang dyan sa build attributes. Dito na tayo sa may variables. Okay, sa variables, so build, tapos punta lang kayo sa may variables. Okay, tapos dito copy lang natin yung ID na nakalagay. Sabi V rejects, small letter V, tapos capital R, tapos rejects. Okay, so ito yung magiging pangalan or identification nung kung ilan yung mare-reject. Okay, tapos nakalagay dyan integer 0 time series. Okay, time series and OBS. Okay, sabihin ng OBS is true observation and observation based. So click nyo lang itong stats, tapos click nyo lang yung observation based. Okay, tapos mapapansin nyo nakano yan. Okay, nakano, so dapat naka yes. So, paano natin gagawin yes yan? So ang gagawin lang, i-click lang natin itong yung tab na icon. Okay, pagka-click natin sa tab na icon is i-click natin dito sa position ng color yellow na dito rectangle. Okay, kasi dyan siya gagawa ng rectangle na yan kung saan mabibilang yung lahat ng rejects. So dito banda sa may finish conveyor. So pagka-click nyo ng icon dito, okay, lagay nyo dito sa may bandang finish conveyor. Okay, so yan na, meron siyang nailagay. So dito pwede nyo siyang i-resize. Okay, kung gaano kalaki yung gusto nyo, pero dito kasi 3 zeros lang. Okay, kaya i-resize natin siya ng hanggang 3 0. Okay, and then next naman is ito, yung lalagyan natin siya ng color blue. So ito, hindi ko na ituturo sa inyo kung paano maglagay ng color blue kasi naituro ko na sa inyo yan kung paano maglagay niyan ng graphics na yan. Okay, so dapat alam nyo na yan. Okay, so ayan, nagawa ko na siya, no? Meron siyang color blue na rectangle, tapos may nakalagay na total reject. So dapat alam nyo na paano siya gawin. Sa may ano lang yan, sa may graphics. Okay, lalagyan nyo lang ng graphics na ganyan. Then sumunod na gagawin dito is yan, meron na tayong sa variables, naka-yes na yon. Okay, tapos punta na tayo sa location. Magdadagdag tayo ng location na inspect. Okay, so punta lang tayong build location. Okay, so ito yung location, tapos doon kailangan idagdag yung sa pinakauli, inspect. So punta tayo sa pinakauli, tapos dito click nyo lang yan, then hanapin lang natin dito yung inspect. Ayan o, inspect na graphics, click nyo lang inspect na graphics, then ilagay ninyo kung saan yung position nya doon sa picture. So nandito siya banda. Okay, so doon natin siya ilalagay sa may banda dito. Okay, click tayo dyan. Tapos syempre meron ding nakasulat dyan na inspect, kaya click lang natin yung new, dapat walang check yan, tapos yung text. Okay, click lang natin dito. Okay,
para meron siyang text na inspect. Okay? Then sumunod, ayan, kailangan nating lagyan siya ng network. Ayan yung network na ito para makonect yung inspect. So anong gagawin? So punta tayo dun sa build. Okay, so path networks. Okay, tapos gayahin lang natin to, yung path na yan. Okay, so click tayo dito. Kahit saan tayo magsimula, dito sa tuldok na yan or sa node na yan, isang click, tapos double click dito. Okay, tapos next, yun naman, click tayo dito sa node na to. Okay, tapos double click dito. Okay, escape. Sunod, ito naman, click tayo dito sa node na to, tapos double click dito. Okay, sumunod, ito naman, click tayo dito sa node na to, tapos double click dito. Okay, escape. Okay, so ganyan yung itsura na nung network. Tapos wag nyo kakalimutan itong interface. Syempre pindutin yung interface, tapos gawa kayo ng interface mula dito sa tuldok na to. Okay, yung node na to dito, gagawa kayo dyan sa pindutin nyo siya, papuntahin nyo sa inspect. Okay, so yan yung interface ng inspect. Okay, then sumunod na gagawin, pagkatapos natin nakadagdag ng location, pupunta na ngayon tayo dito sa processing. Okay, so build processing. Okay, so mapapansin nyo dito sa unang pinakita, yung sa part storage, ganun pa din naman yan, walang pinagbago yan. Okay, yan pa rin nagawa natin ng Model 3. So dito na tayo sa sumunod na pinakita, itong LAT. Okay, LAT machine or late machine. So sa late machine, papansin nyo yung destination dyan ay inspect na. Kasi dito pag pinindot nyo yung late machine, naka-finish conveyor siya, diba? So papalitan natin siya ng inspect. So click lang natin itong taas, destination, then click lang natin itong inspect, then okay. Okay, tapos yung rule niya first one, tapos move with operator din free. So tama lang. Okay, ganun pa din. Sumunod, dapat sa ilalim ng late machine ay inspect. So makikita nyo dito finish conveyor, diba? So dapat inspect yan. So pagka-click nyo dyan kay finish conveyor, punta lang kayo dito sa edit, tapos sa insert. Okay, yan, ilalagay natin si inspect. So click nyo yung entity, yan, part, tapos tapos dito naman yan na nga si location, tapos yung inspect na. Okay, tapos ano pa yung mga nakalagay, operation nya, wait 0.75. So pwede na natin yung i-type na lang wait 0.75 minutes yung pag-inspect. Okay, tapos sa output nya, yan, dalawa. So yung una, pinpindin yung output, tapos part. Okay, tapos yung destination, unang destination ay finish conveyor. So click nyo yung destination, tapos finish conveyor. Okay, tapos ano yung rule? Sabi kasi kanina, diba, 92%. Okay, or 8%. Ayun, sabi 8% kasi mare-reject. So pag na-reject, ibabalik sa bin. Siyempre total lang naman ng 100% yan, kaya 92 yung percent ng chance na magiging good. Okay, pupunta diretso kay finish conveyor. So anong gagawin dyan? Kiklik lang yung rule, tapos punta kayo dito sa probability. Okay, so ang ilalagay nyo lang dyan ay 0.92. Okay, then click OK. Okay, tapos ano yung move logic? Move with operator then free. Yan, pwede nyo i-type yan, pero ako gusto kong copy na lang kasi ito rin yung nakalagay dito sa may taas niya. Okay, Control C para di na mag-type. Tapos punta ako dito, balik ako kay inspect, tapos like ko dito sa move logic, Control B. Yan, move with operator then free. Then sumunod, click lang natin sa baba nya, tapos output, tapos part, tapos sa destination ay bin. Okay, destination ay bin. Okay, tapos dito type na lang natin dito, edit natin, gawin natin 0.08 yan. Okay, total po 100% kasi yung dalawa. So dito type na lang natin yan, INC vrejects. Ano ibig sabihin ng INC? Ang ibig sabihin ng INC ay increment, dadagdagan yung number ng rejects, yung ating nagawang variable na vrejects. Okay, kasi pag napunta nga sa bin ay reject yun, so dadagdagan dapat yung count
ng regex. Okay, nagawa nating variable. So, okay, so sumunod dito tayo sa baba. So nagawa na natin to yung path networks. Okay, tapos sumunod itong logs. So sa logs, kailangan natin gumawa ng function dito sa finish conveyor. Okay, so kailangan daw kasi ilalog yung kung how long each part lasted. Okay, from time of arrival until it leaves the conveyor. Kailangan ma-record yun. Okay, so tatawagin daw natin yung report na yun na part time in process. So paano natin gagawin yan? Siyempre, finish conveyor nga, so pupunta tayo ngayon dun sa processing. Ayan, naka-processing na tayo dito. Tapos punta tayong finish conveyor. Okay, tapos ang gagawin natin dito sa move logic, papalitan natin yung move for 5. Okay, iba na yung logic ngayon, so burahin lang natin yan, no? So isi-select natin yung log function. So punta kayo dito sa martilyo, sa build, tapos piliin nyo lang sa category yung all statements, then hanapin niyo yung log. Ayan, log. Tapos ang ilalagay natin sa string ay ito yung nakasulat, so copy natin, no? Yung part time in process, control C, tapos lagyan natin dito control V. Ayan, then sunod sa value naman, ano yung ilalagay sa value? Yung value, kasi ang sabi ay ilalag or record daw yung time. Okay, it takes doon sa, balikan natin instruction na sabi i-record daw niya how long yung kada part na maglalast from time of arrival hanggang alis doon sa conveyor. Okay, or sa finish conveyor. Okay, so parang ano yung magiging value nun? So ang value niya, so click lang natin itong value, naka-value na. Hanapin ngayon natin yung sa attributes na nagawa natin, itong a part arrive time. Okay, kasi dyan siya magbabase sa arrival time. Okay, so yan, so pag na-click nyo na yan, then click nyo lang yung paste. Okay, so yun yung nabago dyan, nalagay nyo sa move logic yan, log part time in process and a part arrive time. Okay, then sumunod yung background graphics. So ito hindi ko tinuro sa inyo kasi dapat alam nyo na paano gumawa ng graphics. Okay, doon sa software kasi na discuss ko na sa inyo last time yon. Then hanggang doon lang, sabi dito i-run na natin yung simulation for 21 hours. Okay, so punta tayo dito sa simulation, sa option, lagay natin dito ay 21. Okay, 21 yan, then click OK. Then pwede natin click to dito yung run, play. Okay, so makikita nyo magkakaroon na ng rejects yan. Ayun, nababago, nagkakaroon siya ng reject. Okay, so hanggang 21 dito sa taas, hanggang 21 yan. And do you want 18 rejection total. Do you want to check the results? Yes. Okay, so dito ngayon kayo magbabase sa result window or output window kung paano nyo sasagutan yung mga tanong doon. Okay, so that's all for the phase 4 model. Okay, so ang gagawin nyo is iraran ninyo in actual, papakita nyo sa akin kung magraran yung phase 4 or model 4 nyo, and then kailangan nyo sagutan yung mga tanong, and ipiprint nyo yung kada window dito sa output window. Okay, so see you sa susunod na phase or model. Thank you.